Ang masarap na pagkain sa Navy ay para sa damage control, hindi gantimpala. Sa submarino, mas delikado pa ang sunog sa kusina kaysa torpedo ng kalaban. Maaring maubos ang oxygen at mapuno ng nakalalasong usok ang barko na hindi basta mailalabas. Kaya sila nagsiserve ng lobster hindi para sa pribilehiyo, kundi bilang sandata sa moral. Ano mangyayari kapag bumagsak ang moral daan-daang talampakan sa ilalim ng dagat? Ang pinakadelikadong bahagi ng sunog sa kusina ng submarino ay hindi lang apoy, kundi ang panggatong. Ang sunog sa mantika ay parang bomba kapag tinamaan ng tubig. Kumakalat ang nagliliyab na mantika sa lahat. Marami na ang natuto nito sa masakit na paraan. Isipin mong may sunog sa selyadong bakal na tubo na may 150 tao. Sa lupa, ang sunog sa kusina ay problema lang, pero sa barko sa dagat, ito ay emerhensya. Sa submarino, tiyak ang kamatayan, apoy, usok at tripulante, lahat ay nakakulong sa selyadong kahon. Ang mga gamit na gaya ng CO2 bula at tuyong chemical sa pagpatay ng apoy ay may sariling problema rin. Sa mga ito, namamatay ang apoy, pero paano ang usok? Mabigat at malagkit ito, at kahit advanced ang air system ng submarino, limitado lang ang nalilinis sa maikling panahon. Pinakamabilis na paraan para alisin ang nakalalasong usok sa submarino ay lumutang at buksan ang mga hatch, pero malaking problema ito. Layunin ng submarino may ballistic missile na walang makaalam ng kinaroroonan nito, hindi submarino, satellite, sonar, kalaban o sino man. Ang paglutang para magpalabas ng usok ay biglang nagpapakita ng eksaktong koordinado mo sa gitna ng karagatan sa lahat ng nakikinig. Dahil lang sa nasunog na French fries, lumitaw ang laban para sa kaligtasan na matagal nang isinusulong ng US Navy sa kanilang mga submarino at mas naging kakaiba pa ito. Sa modernong US submarine, hindi karaniwan ang hangin. Tayo ay humihinga ng mga 21% oxygen. Ang mga submarinero ay humihinga ng halos 11% kaya mas manipis at mas mabagal ito. Sinasadya ito, mas kaunting oxygen, mas mahirap kumalat ang apoy. Ang Navy mismo ang nag-ayos ng atmosfera para mahirapan magkaroon ng sunog. At mismong sa gitna ng maingat na salyadong kapaligirang binawasan ng oxygen na yon, naglagay sila ng isang tangke ng mainit na mantika. Hindi alam ng karamihan, ang menu sa submarino ay hindi nakabatay sa nutrisyon, kundi sa posibilidad ng sakuna. Mahalaga ang bawat kagamitan, recipe at proseso sa kusina dahil kahit isang pagkakamali ay pwedeng magbanta sa barko. Bakit hindi na lang mag-ingat, pasimplehin ang lahat at maghain ng pre-packaged na rasyon na walang init, mantika o panganib? Nalaman din ng Navy na ang panganib ng hindi tamang pagpapakain ay kasing totoo ng panganib ng sunog, pero mas mabagal at mahirap mapansin hanggang huli na. Magtanong-tanong ka at makapaulit-ulit mong marinig ang parehong sinasabi na ang mga submarino ang may pinakamasarap na pagkain sa buong militar ng US. Depende sa tinanong mo, baka ikwento ang mga gabing steak at lobster. May submarinero rin na tatawag lang dito na pagkain sa kantina, mas okay lang ng kaunti kaysa sa iniisip mo. Parehong totoo yon. Ang batayan ay hindi pinagtatalunan. Submarino lang ang may mga deep fryer sa mga barkong pandagat. Karamihan ng pagkain sa kusina ng submarino tulad ng tinapay, pizza dough, burger patties at whipped cream ay gawa mula sa simula, hindi mula sa pinatuyo o pulbos na hinalo lang muli. Kung ikukumpara sa alternatibo, nabuwan ng mga nakasil na lata at freeze-dried na rasyon, napakalaki ng agwat na iyon, kahit hindi man ito pumasa sa iniisip na 5-star na pamantayan. Ang karaniwang paliwanag ay simple lang. Mahirap ang trabaho ng pagkakakulong sa ilalim ng dagat nang walang araw at komunikasyon sa pamilya ng ilang buwan. Umasa ang militar sa pagkain, kaya masarap na pagkain ng gantimpala sa isa sa pinakamahirap na trabahong inaalok ng hukbong dagat. Ngunit may problema sa teoryang ito. Maganda ang gantimpala, pero hindi nito justifikado ang dagdag na panganib ng bukas na apoy, mainit na mantika at komplikadong luto sa loob ng $2 bilyong na barkong pandikma. Kung kalahati lang ng kwento ang gantimpala, ano naman ang kabilang kalahati? Simulan natin sa mga mandaragat. Bago pa man makasakay ang isang submarinero sa isang barko, gumugol na ang Navy ng mahigit 2 taon sa kanilang pagsasanay. Kasama pa ang pressurized escape training, mental health screenings, lektura at simulators, daan-daang $1,000 na agad ang ginagastos ng Navy sa isang mandaragat kahit di pa sila nagtatrabaho. Lahat ng ito ay puhunan pa lang. Kadalasan, nangyayari ito bago pa man makuha ng Navy ang anumang kapalit. Kapag ang isang mandaragat ay bumagsak, napagod o magpasiyang hindi sulit sa kanila ang 3 buwang nasa loob ng submarino, sayang na agad lahat ng oras at pera. Ngayon, isipin mo kung gaano pa kalaki yan. Ang Ohio-class ballistic missile submarine ay may mahigit 150 mandaragat opisyal, reactor operator, machinist, sonar technician at iba pang espesyalista na ilang taon sinanay ng Navy. Ang kanilang training at karanasan ay nakakahalaga ng $10 milyong.
Sila ay nakakulong sa ilalim ng dagat ng ilang buwan, nakakaunti lang ang pababago sa kanilang routine maliban sa susunod na duty, susunod na pagkain at susunod na duty pagkatapos noon. Sa ballistic missile submarine, ang moral ay hindi para pasayahin ang tao kundi para mapanatili sila. Dahil bawat marino magpapasyang hindi na muling mag-enlist ay dala palabas ng hatch ang daan-daang libong dolyar na ipinuhunan sa kanila at ang mga taon ng karanasan nila. Oo, ang steak night ay gantimpala pero isa ring pinakamurang insurance policy ng Navy. Mas mahalaga ang naidudulot ng masarap na pagkain sa moral kaysa sa gastos at panganib ng mga gamit para rito. Kailangan pa rin nilang gawin ito. Paano nila ginagawa? Isipin mong kusina na parang malaking walk-in closet, mga 10 talampakan sa 14 na talampakan. May 2 magkatabing convection oven, isang microwave, deep fryer, flat-top electric griddle, 2 malaking kaldero para sa sopas at industrial mixer. Yan na ang halos lahat ng kagamitan. Maliban na lang kung ikaw ay Italyano at kaya mong bigyang katwiran ang paglalagay ng isang napakalaking espresso machine sa iyong nuclear submarine. Isipin mo ang kusinang iyon naghahay ng 4 na pagkain bawat araw sa loob ng 70 araw at tig-2 tao lang ang nagluluto kada shift. Sa isang nuclear-powered na submarine, walang tinatawag na closing time. Tuloy-tuloy ang operasyon ng barko 24 na oras. Ibig sabihin, tuloy-tuloy kumakain ang crew ng almusal, tanghalian, hapunan at midrats o midnight rations tuwing gabi para sa mga galing duty. Lahat ng kagamitan sa maliit na espasong yon ay pinapagana ng kuryente o steam, walang apoy. Ang pasya sa disenyo na yon ay sabay na lumulutas ng 2 magkaibang problema. Ang una ay malinaw. Tanggalin mo ang bukas na apoy at yung karaniwang aksidente na may kusinerong napabayaang, nakasalang ng kaunti pang matagalang kawali o may natapon malapit sa apuyan ay nababawasan ng isang dahilan para lumala at maging isang malaking sakuna. Ang pangalawang problema na baka di mo napapansin ay ang pagsunog ng gas o propane na naglalabas ng carbon dioxide. Sa lupa, hindi ito malaking issue. Ang CO2 ay malayang kumakalat sa halos walang hanggahang atmosfera pero sa isang nakalubog na submarino, naiipon ito dahil tuloy-tuloy ang pagbuga ng mga tripulante. Sa selyadong submarino, tuloy-tuloy na kailangan ang espesyal na kagamitan para alisin ito bago maging delikado. Kung magdadagdag ka ng kusinang gamit ay gas, dinaragdagan mo lang ang gas na gustong alisin ng barko. Dekuryenteng kalan ang sagot dyan. May isa pang kabalintunaan dito. Ang kusina ng submarino ay nasa loob ng sasakyang pinapagana ng nuclear reactor. Ganiyan din ang reactor na pinag-iisip ang gamitin ng Navy bilang emergency power para sa mga bayan kapag mawalan ng kuryente dahil sa bagyo. Ang reactor na tulad niyan ay gumagawa ng higit pa sa sapat na kuryente para sa convection ovens, mixers at lahat ng iba pang gamit sa kusina. Kaya ang paggamit ng gas sa pagluluto ay hindi naman talaga solusyon sa problema, bagkus ay lumili ka pa ng isa. Nagdadagdag ka lang ng isa pang uri ng panggatong na hindi naman kailangan ng submarino para maiwasang gamitin ang kuryenteng sagana na rito. Tinanggal ang apoy at pinalitan ng dekuryente kaya naresolba ang problema. Maliban sa isa, ang deep fryer lang ang hindi binago sa disenyo. Dekuryente pa rin ito pero ito lang ang gamit na hindi pinayong dalhin sa ibang barko ng Navy. Hindi kailangan ng apoy para maging delikado ang mainit na mantika sa dagat, sapat na ang matagal na pag-init ng walang bantay. Pero nanatili ang fryer. Dahil mahalaga ang pagkaing niluluto nito para sa marami, nagpasya ang Navy na tanggapin ng panganib. Hindi lang ang fryer sa kusina ang lumilika ng problemang walang sinumang lubos na malulutas. Kahit walang apoy, ang paglaluto para sa 150 katao 4 na beses kada araw sa loob ng 2 buwan ay nag-iiwan ng amoy na walang ibang mapupuntahan. Ang isang submarino ay walang air conditioning katulad ng sa bahay mo. Mayroon itong mga sistema para sa pamamahala ng hangin. Iyon ay dahil ang hangin sa loob ng katawan ng submarino ay ginagamit muli, hindi basta-basta pinapalitan. Paulit-ulit na dumadaan at hinihinga ng parehong tao ang limitadong hangin sa parehong tubo habang umaandar ang barko. Walang nakakaligtas sa hangin, pati amoy. Ang sistema ng kontrol sa atmosfera ng submarino ay sumasala sa ilan sa mga lumulutang. Tinatanggal ang partikula gamit ang washable na filter habang ang usok naman ay pinoproseso ng burner at scrubber na humahawak din sa iba pa. Pero habang kaya mong salayin ang mga partikula, hindi mo laging kayang salayin ang amoy, lalo na kung walang labas na pwedeng paglabasan ito. Kaya nananatili ito at dahan-dahang sumisiksik sa lahat ng bagay. Tanungin mo ang mga submarinero tungkol sa amoy ng barko nila at maaring humaba ang listahan depende sa oras at sa konteksto. May amoy ammonia at chemical na gamit sa carbon dioxide scrubbers ng barko. Amoy diesel at hydraulic oil din, kaya parang amoy sasakyan ang ilang bahagi ng barko. Amoy mainit na mantika at minsan sunog na tinapay ang kusina, lalo na sa deep fryer.
Sa ibang bahagi, amoy ozone, mainit na electronics at bahagyang amoy ng waste system ng barko pati tripulanteng bihirang maligo. Pumapasok ang mga amoy na ito sa lahat at mahirap tanggalin kahit naka-leave. Tinatawag ito ng mga submarinero na substink, substank o boaty odor. Mahirap tukuyin ang substink dahil technical na, ito ay pinagsamang iba't ibang amoy. Utot, amoy katawan, mabahong hininga, ozon, amin, pagluluto, pagbebake, basurang amoy at naipong amoy ng mahigit 100 tao sa selyadong metal na tubo. Isang teknisyan na nagtrabaho sa halos 20 submarino Amerikano at Britaniko ang nagsabing lahat ng yon ay may amoy na hindi nawawala, nagkakaiba lang depende sa barko. Pumapasok ang amoy sa buhok, damit at balat at mahirap matanggal kahit maghugas. Ayon sa ilan, tumatagal pa ito ng ilang linggo matapos ang patrol. Isa sa mga pinakakagiliw-giliw na kwento tungkol sa amoy ng submarino ay tungkol sa nag-iisang pagkakataon na ito ay nawala at kung ano ang bumalik. Ang crew ay sumailalim sa isang kumpletong pag-aayos sa shipyard. Pinatay, binuksan, kinalas ang laman, nilinis, pininturahan, nirefuel muli at muling binuo ang barko. Nakakagulat, bumalik ang amoy ng bagong submarino. Sa panahon ng sea trials pagkatapos, isa-isang pinaandar muli ang bawat sistema. Ang reactor, hydraulics, electronics, lahat ng yon. At wala nang amoy ng submarino, nawala na ang amoy. Ang barko ay gumaling kahit na parang imposible. At pagkatapos, pinaanda nila ang kusina at matapos ang 3 araw ng pagluluto, bumalik ang amoy ng submarino na parang hindi ito nawala. Walang isang sangkap o amoy ang nagpabalik sa amoy ng submarino ng mag-isa, kundi pagsasama-sama ito ng luto, mantika, katawan, utot at ozone na parang masayang pamilya. Ang pagluluto ang huling sangkap na kumukumpleto sa resipe. May ipinapahiwatig yon. Sa submarino, ang amoy ay ulat ng kalagayan. Kapag naamoy mo ang kusina, ibig sabihin ginagawa nito ang tungkulin niya. Isa pang sistema sa kontroladong ekosistema na nagpapanatiling buhay sa ilalim ng dagat. Pero pag nagsimula ang kusina, may bagong karera laban sa oras. Bago umalis ang barkong ito sa pantalan, 22,000 itlog, 800 libra mantikilya, 500 libra kape, 18,000 libra nagyalong karne at 20,000 libra delatang pagkain ang ikinarga rito. Mauubos ng tripulante ang mga yon sa bilis na humigit kumulang 200 libra ng karne bawat araw sa loob ng 3 buwang tuloy-tuloy. Lahat ng pagkaing iyon ay kailangang itago kung saan at sa isang submarino, ang ibig sabihin ng kung saan ay kung saan-saan. Puno ang pasilyo ng mga kahon ng pagkain na nakasalansan hanggang tuhod at may plywood sa ibabaw para madaanan ng tao. Sa mga unang linggo ng pagpapatrolya, ginawang imbakan ng pagkain ang mga pasilyo ng submarino. Naglalakad ka mismo sa ibabaw ng hapunan at may sariling countdown clock ang imbakan. Sa unang 2 linggo, masaya ang lahat habang umaandar ang submarino. Maraming sariwang prutas at gulay at totoong gatas. Pinakamalapit ito sa normal na kusina na mararanasan mo rito. Samantalahin habang maaari dahil hindi ito pang matagalan. Mula sa 3 linggo pataas, nawala na ang sariwang gatas at pinalitan ng pamalit na gatas na hindi madaling mapanis mula sa tinatawag ng mga submarinero na plastic na baka. Napaltar ng nagyelong karne at gulay ang mga sariwa. Ilang linggo rin itong tumagal, hindi magarbo pero sapat para mabuhay. Pagsapit ng 9 na linggo, nagsisimula na ang panahong depulbos, sagana ang pulbos na itlog at gatas. Lahat delata at lahat tinitimpla muli. Sa puntong ito, ginagamit na ang hot sauce bilang kasangkapan, hindi lang pampalasa. Ito na lang marahil ang tanging namamagitan sa isang mandaragat at sa pagkaing wala talagang lasa. Dito, pumapasok ang isang gamit sa maliit na kusina na kahit tila di makatwiran ay nagiging isa sa pinakaimportanteng makina sa barko, ang soft serve ice cream machine na tinatawag ng mga submarinero na Autodog. Dahil lumalabas ang soft serve sa dispenser na parang paikot-ikot na tali. Napagdesisyonan ng mga mandaragat na mukha itong aso na dumudumi, humor ng Navy, huwag mo nang isipin. Kapag naubos ang sariwang pagkain, nagiging bahagi na ng mahahalagang sistema ng barko ang ice cream machine. May sariling research lab ang Navy para masigurong gumagana ang mga makina nila. Ang mga inhinyero sa Massachusetts ay gumagawa ng mas mahusay na sistema ng paglilinis at flavor attachments para sa ice cream machine sa barko. At yon ay dahil, ayon sa kanila, ang lahat ay tungkol sa moral ng crew kapag nakasakay ka na sa barko. May bahagi ng defense research budget para sa soft serve. Ipinapakita niyan kung gaano kaseryoso ang Navy. Sa 9 na linggo, alaala na lang ang sariwang pagkain, ang pinakamatapang na lasa sa plato ay Tabasco. Ang ice cream machine ay pinoprotektahan ng kasing apurahan ng kagamitang nagsasala ng hanging nilalanghap ng lahat. Ang nuclear reactor ng barkong ito ay kayang tumakbo ng 20 taon o higit pa nang hindi nare-refuel.
kayang manatiling lubog ng submarino ng halos walang limitasyon ayon sa inhenyeriya. Pero hindi mahalaga ang mga yon dahil ang tunay na limitasyon ng stealth weapon na nagkakahalaga ng $2 bilyong ay pagkain. Sukatan ito kung gaano katagal kakayanin ng mga tao ang panahon ng pulbos na pagkain bago may kailangang magpasya. Sa madaling salita, ang modernong digmaang submarino ay nauuwi sa supply ng pagkain. Diyan pumapasok ang psikolohikal na software patch. Napansin ng mga mananaliksik na nag-aaral sa mga taong nasa matinding pag-iisa ang kakaibang bagay sa mga taong naglilingkod sa mga submarino, sa mga istasyon ng pananaliksik sa Antarctica at sa mga misyong lunar. Walang halaga kung gaano katagal ang misyon, 2 buwan o 2 taon. May particular na punto kung saan nagsisimulang bumigay ang mga tao at palaging halos sa parehong bahagi ito nangyayari sa ikatlong quarter. Ayon sa mananaliksik, ang third quarter phenomenon ay ang yugto kung saan nakikita na ang katapusan. Sabay-sabay noong panahon na yon ang paglala ng pangungulila sa tahanan, depresyon, iritabilidad at pagkasira ng pagkakaisa ng grupo. Noong 2021, sinubaybayan ng isang pag-aaral ang mood at talas ng pag-iisip ng 29 submarinero habang nasa deterrent patrol. Sa kabuuan, lalong lumalala ang kanilang mental at emosyonal na kalagayan habang tumatagal ang patrol, lalo pat idagdag ang iba pang napag-usapan. Sabay-sabay lumalala ang kalidad ng pagkain, kulang sa sikat ng araw at hangin, pati na rin ang bumabagsak na mood. Matagal nang alam ito ng hukbong dagat simula na may submarino. Matagal nang tinatawag ng mga submarinero ang eksaktong sandaling ito sa patrol na halfway night bago pa man ito naisulat sa anumang journal. Ito ang selebrasyon sa gitna ng patrol habang pumapasok ang crew sa delikadong ikatlong quarter ng misyon. Hindi ito tinitipid ng hukbong dagat. Ipinapain ang pinakamagandang pagkain sa patrol, kadalasan ay buntot ng ulang, prime rib o steak. May mga laro, halfway box at care package na inihahanda ng mandaragat o pamilya bago umalis ang submarino, para talaga ito sa gabing ito. Nagpapalitan ng tungkulin ang mga opisyal at enlisted sa gabing iyon, may binabato ng pie sa muka. Ito ang isang gabing talagang inaabangan ng lahat sa patrol, isang kasiyahan. Pero kung titignan mo ang timing at kung ano ang bumubuo rito, parang sinadya talaga itong gawin sa tamang oras na ayon sa pananaliksik ay babagsak na ang moral ng crew. Dekada at bilyon ang ginastos ng Navy para lutasin simpleng problema. Walang apoy sa kusina, may air filter laban amoy at reactor na mas tatagal sa gumawa nito. Ang natitirang hindi pa nalulutas na problema ay biyolohikal. Kailangan ng tao ng pagkain at limitado ito. Kaya ginawa nila ang kaya nilang gawin. Ginawa nilang pinakamaingat na idinisinyong silid sa barko ang kusina. Nag-schedule sila ng lobster dinner sa mismong gabing. Ipinapakita ng datos na malapit nang bumigay ang lahat at pinagana pa rin ang ice cream machine. Sa huli, kahit ang pinaka-advanced na makina ng Navy ay may off switch tulad natin. Kapag nilaktawan mo ang pagkain, titigil din ito. Bukod sa mababang moral, laging may banta ng kamatayan sa mga submarinero sa kailaliman. Panurin ang mga pinakamalalang sakuna ng submarino sa lahat ng panahon para makita ang tindi ng mga pangyayari o i-click ang video na ito.